Magandang umaga, maagang umaga. Ang ating leksyon ngayon ay makikita kung ano ang relasyon natin sa Diyos. Yung ating pride, yung ating relihiyon, yung ating mga accomplishment, wag natin ipagmalaki sa Diyos. Kung tayo man ay nakakatulong sa ating kapwa, yan ay galing sa Diyos. Kung meron kang kaalaman sa Biblia, mag-ingat dahil minsan dyan tinitingnan ng Diyos kung paano mo gamitin ang Biblia. Ang number one na dapat matutunan natin, sino ang dapat nating sambahan o sambahin. Pangalawa, kailangan tayo ay merong spirit of humility. Pangalawa, spirit of repentance. Una, sino i-worship? Pangalawa, ibagsak natin ang ating pride, palitan natin ng spirit of humility. Pangatlo, magkaroon tayo ng faith kung kanino tayo sumasamba maliban sa Ama na nasa langit through Jesus Christ. Maraming ways na alam ang tao pero deep inside, kahit nga Biblia, kinukote ng demonyo eh. Marami po tayong kilalang they seem to know a lot of things sa Biblia pero deep inside, basura ang puso. Bigyan ko kayo ng example. Meron akong sinabihan na Kristiyano, parang ayaw niya mapagsabihan kasi may sakit siya. Yes, God is a healer. Ngayon, itong taon to, he claims to be a prophet, a preacher. Pero tanungin mo, ano ang bunga mo? Pag sinabi kong bunga, hindi ko sinasabing accomplishment. Ikaw ay pastor, ikaw ay prophet, ikaw ay healer, ikaw ay blah 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 blah. Hindi yun. Credentials, hindi yun. Ang number one na nakita ko sa Panginoon na ni-require niya sa kanyang mga alagad, sa Ingles, disciples. Pag sinabing word disciples, ano ang unang-una nating matututunan? We should be teachable. We should be learners. Alam niyo, sa pagtuturo, ang number one concern mo is help your students to pass. Kaya lang nangyayari, we teach them how to fail. Why? Mismo ang mga teachers nagkakamali din because of the word humility. Second, we punish them para sila mag-repent. Ang totoo niyan, acknowledging God the Savior in the person of Jesus Christ is enough to keep them repent of their wrongdoings, unbelief, pride. Kasi ang tao, minsan, pag the more sinermonan mo, lalayo yan eh. Imbis na maimbita mo sa gawain, lalayo sa iyo yan. Di ba ganyan yung mga Pariseo? Yan ang ating tatalakayin. Pero bago tayo mag-start, yung spirit of religiosity, kailangan mawala yan kasi ang nangyayari sa tao, loyal siya sa tao, loyal siya sa church organization, pero hindi siya loyal sa salita ng Diyos. Marami dyan hindi pinipreach ang isang passage kasi either hindi niya alam or laban to sa katuruan ng kanyang sambahan o you call it simbahan or your religious or church organization. Pero hindi yan ang pinaka-topic natin. Ang ating pinaka-topic bigyan natin ng samba si Lord.
all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that is worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, though the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things that I made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Sing with me. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, though the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I have made, and it's all about you. It's all about you, 'cause it's all about you, Jesus. It's all about you, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I have made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Father God, I come to your throne of grace once again. Lord, in this moment in time, you have told me that we have a short devotion regarding your humility and nature. Teach us to be faithful, not religious. Teach us to be repentant, not boastful of wisdom or knowledge. Teach us to give your name glory through Jesus Christ,
not our own selves. Teach us to remove unbelief, to remove pride. Teach us to ask forgiveness and to be forgiven. Teach us to search the scriptures wherein there is eternal life. Teach us to know you more and serve you more and love you more. Teach us by faith to hope for more, that you have heard our prayers. Teach us to rely on your Holy Spirit, to rely on your teachings, to rely on your living written Word of God. By this, you will manifest whatever we desire, to ask anything in Jesus Christ's name, that the Father may be glorified. Bless those who are connected to this video. Bless those who are connected this morning, this very early morning, that your power will be manifested. If there will be an emotional, relationship, financial, protection, promotion, progress, need, for those who are listening to my live broadcast, you will grant them. And may your servant be vindicated that you have sent him or you have sent me to be your servant, Lord. I will follow whatever directions you are giving me right now. For those who are sick right now, in Jesus Christ's name, hold the screen of your laptop, your cell phone, and connect with my palms. In the name of Jesus Christ, you will be healed. If you have problems in your career, your work, or something to decide on, touch the screen with my palms on the screen, that you may have wisdom and it shall be fulfilled. It will be fulfilled. Just have hope. Keep hoping as an evidence of your faith in Jesus Christ. John chapter 14 verse 13 says, "Whatsoever you shall ask in my name, I will do it, that the Father may be glorified in the Son." Amen. Kung yan ang pinag-pray nyo ngayon, makikita nyo ang resulta. Pero kailangan din natin ng pampatibay ng loob. Alam nyo kung ano yun? Salita ng Diyos. Ang ating topic ngayon, ikaw ba ay anak ng Diyos o anak ng Diablo? Para maintindihan niya, makikita nyo yan dito sa isang example ng enkwentro ni Jesus Christ sa mga taong religyoso. Sarado ang mata, sarado ang tenga, lalo na pag pinag-uusapan ang Biblia. Kasi marami nang hindi mo rin masisi, maraming tao na di-discourage na makinig dahil sa nakakatisod na mangangaral, nagsasabi siya ay preacher, siya ay pastor. Marami natitisod dahil sinasabi niya siya ay prophet. Marami natitisod kasi hindi sila bilong. Parang ginagawa silang tau-tauhan
for the purpose of control. Dapat ang nagko-control ang Holy Spirit. Pero hindi ito laban sa mga pastor, sa mga bishop, sa mga mangangaral, sa mga taong may gift of prophecy, may gift of preaching. Wala tayo doon. Puro kasangkapan lang yan. Ang importante, hindi yung nalalaman mo lang sa Biblia. Kung hindi, practice what you have heard. No? Kaya mahirap kung kayo nasa kalagayan ko, hindi tayo pwede mag-devotion. Kung hindi mo naranasan to, kung hindi mo ninamnam ito, kung hindi may utos ang Diyos sa iyo. Maraming mga tao matatalino pa eh. Hindi ginagamit ni Lord, walang bunga. Why? Kasi hindi nila sinusunod yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, hindi planado. Minsan magaling mangaral, pero hindi niya pinapractice yung pinapangaral niya. Masakit to, mga kapatid. Kaya maganda, pag nag-aral tayo ng Biblia, kalimutan mo muna yung ako Katoliko, ako Methodist, ako Baptist, ako Jehovah's Witness, ako Full Gospel, ako Oneness, ako Pentecostal Trinitarian, ako Oneness Pentecostal. Lahat naman ng kaalaman nila nasa Biblia eh. Ba't pagtatalunan? Dito hindi tayo nagtatalo. Tinuturo natin ang simpleng approach na kahit hindi ka Bible scholar, maintindihan mo. Kasi ninanakaw ng kaaway ang katuruan. I cast out all deceptive demons, spirit of pride, spirit of unbelief, spirit of unrepentance, spirit of boasting, spirit of doubt. Inaalis ko yan in Jesus Christ's name. Spirit of blinding power of Satan, yung mga spirit na nambubulag sa tao para hindi niya maunawaan ang salita ng Diyos in Jesus Christ's name. I seal it with the immortal blood of Jesus Christ. I seal it with the power of the flesh of Jesus Christ crucified on the cross. I seal it with the power of the Holy Spirit. I seal it with the Word of God. In Jesus Christ's name. Amen. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung encuentro, the encounter of Jesus Christ with the Pharisees and the Sadducees. Makita natin yan sa, hindi na natin ubusin kasi hahaba, hindi na to devotion pag humaba. John chapter 8, verse 31 and so forth, hanggang verse 59. Tingnan natin kapatid. Ang gagamitin ko po ngayon ay yung New English Translation Bible. Bakit? Kasi mas madaling unawaan, mga kapatid. Simpleng English. Pero paminsan-minsan, pupunta tayo sa King James at saka Tagalog version. Kasi may mga salita na minsan may proper rendering na tinatawag. Naalala ko nung sumama ako sa Philippine Bible Society, nandun mga nagtatranslate at naranasan ko po maging isa sa mga translators. No? Yung New Filipino Version. Kaya ay maraming tinatawag na ancient Hebrew and Greek expressions na wala na ngayon sa Israel. Na-recover lang yan through AI algorithm. Ay, puro hayaan nyo na yun. Puro baka mamaya mapagkamalan tayo mayabang. Huwag na yun, hayaan nyo na yun. Kalimutan nyo na yung sinabi. Dito sa verse 31, sabi niya, babasahin ko yung English, pakinggan yung maigi, dire-diretsuin ko na to, tapos pag naintindihan nyo na, i-explain ko lang yung scenario. I am using the New English Translation Bible, pakinggan nyo. Then Jesus said to those Judeans who had believed Him, if you continue to follow my teaching, you are my disciples. And you will know the truth, and the truth shall set you free.
We are the descendants of Abraham, they replied, and have never been anyone's slaves. How can you say you will become free? Jesus answered and said unto them, I tell you the solemn truth. Everyone who practices sin is a slave of sin. The slave does not remain in the family forever, but the son remains forever. So if the Son sets you free, you will be really free. I know that you are Abraham's descendants, but you want to kill me because my teaching makes no progress among you. I am telling you the things that I have seen while with the Father. As for you, practice the things you have heard from the Father. They answered, Abraham is our father. Jesus replied, if you are Abraham's children, you would be doing the deeds of Abraham. But now you are trying to kill me, a man who has told you the truth I heard from God. Abraham did not do this. You are people are doing the deeds of your father. Then they said to Jesus, we were not born as a result of immorality. We have one Father, God Himself. Jesus replied, if God were your Father, you would have loved me. For I have come from God and am now here. I have not come on my own initiative, but He sent me. Why don't you understand what I am saying? It is because you cannot accept my teaching. You people are from your father, the devil, and you want to do what your father desires. He was a murderer. Tingnan nyo, from the beginning. And does not uphold the truth, because there is no truth in him. Whenever he lies, he speaks according to his own nature, because he is a liar and a father of lies. Because I am telling you the truth, you do not believe me. Who among you can prove me guilty of any sin? If I am telling you the truth, why don't you believe me? The one who belongs to God listens and responds to God's word. You don't listen and respond because you do not belong to God. The Judeans replied, aren't we correct in saying that you are a Samaritan and you are possessed by a demon? But I honor my Father, yet you dishonor me. I am not trying to get praise for myself. There is one who demands it, and he also judges. I tell you the solemn truth. If anyone obeys my teaching, he will never see death. Then the Judeans responded, now we know that you're possessed by a demon. But Abraham and the prophets died, yet you say, if anyone obeys my teaching, he will never experience death. You aren't greater than our father Abraham, who died. Are you and the prophets died too? Who do you claim to be? Maganda yung tanong. Jesus replied, if I glorify myself, my glory is worthless. The one who glorifies me is my Father, about whom you say, you people, He is our God. Yet you do not know Him, but I know Him. If I were to say that I do not know Him,
I would be a liar like you, but I do know him, and I obey his teaching. Your father Abraham was overjoyed to see my day, and he saw it and was glad. Then the Judeans replied, You are not yet 50 years old. Have you seen Abraham? Verse 58 na. Jesus said to them, I tell you the solemn truth. Before Abraham came into existence, I am. Then they picked up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple area. Binasa ko po yung English kasi baka may mga foreigners na nakikinig. Parang may nag-reply sa akin minsan. Pero hindi naman ako magsasalita ng English. Laging Tagalog. Mga kapatid, ganito yan. Kikwento ko na lang. Binasa ko para evidence na yung sinasabi ko ay nakabatay sa salita ng Diyos. Kasi ito ay isang part na pag ikaw naman ang humarap sa tao, alam mo silang sagutin. Alam mo na kung paano i-prepare ang sarili mo para may armas ka. Maikli lang to. Si Jesus Christ, na-enkwentro niya yung mga Judeans. At the same time, yung mga Pharisees. Ang Judeans o nasa lugar ng Judea ay actually from the tribe of Judah. Hindi nyo ba alam na si Jesus Christ ay hindi galing sa Israel? Galing siya sa tribe of Judah, sa town ng Bethlehem na malapit sa loob ng Jerusalem. Kaya hanggang ngayon may dispute kung ang Bethlehem ay sakop ng Jerusalem. So may dispute yan. Although sa Bible, nasa loob talaga ng Jerusalem yan. Pero remember, ang Jerusalem nahahati sa 4 yan, kung tutusin. Kaya lang, sa ngayon, dalawa. Muslims, tsaka Christians, tsaka Judaizers. Judaism, yung nagpa-practice ng panahon mo. Pero ngayon, ito ang pinakakwento. Tingnan nyo kung ano ang application nito sa ating buhay. Una, maraming Kristiyano, kahit Kristiyano, tinuturo sila ay anak ni Abraham. I'm generalizing this statement kasi ayaw ko mag-discriminate. Good morning, kapatid. Mag-discriminate. Ngayon, sabi rito, ang nangyari kasi, nagkaroon ng diskusyon, yung mga Judean kay Jesus Christ. Ang issue, nagturo si Jesus Christ tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Hindi pa nila mag-gets na pwede sila maging anak ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mana na sila ay karugtong by blood kay Abraham. Ngayon, sinasabi niya yung discussion tungkol sa kasalanan. Sabi niya, kailangan daw iset ang tao, in general muna yung sinabi niya eh. Sabi niya dito, kasi kung titingnan niyo yung verse na hindi natin binasa, nagtataka sila bakit nakakapagturo si Jesus Christ na siya daw ay galing sa taas, sa langit, na bumaba, na hindi nila matanggap. O nga naman, sabi niya. Ngayon, nung nagkaroon sila ng discussion, pinagmalaki nila na sila ay kadugo, ninuno nila si Abraham sa Judea. Kaya nagkaroon ng diskusyon dito sa verse 34, sabi niya, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang katuwirang katotohanan. Ang sino man ay gumagawa ng kasalanan, ay alipin ng kasalanan. Di balat na ng tao, sabi nga ni Pablo, ay makasalanan. Ako, makasalanan. Pag tinanggi mong hindi ka makasalanan, hindi ka totoong Kristiyano. Yun muna. Kasi maraming tao, halimbawa, sinabi sa'yo, magpagamot ka ng diabetes mo. Ayaw mo magpagamot, tapos ang dami ng sugat ng paa mo.
Di ba kahangalan yun? May sakit ka na, ayaw mo pang aminin. Ganon din ang kasalanan. Yun ang naging sakit na magkaramihan ng mga Kristiyano ngayon. Kasi connected kami kay pastor, kasi connected kami sa iglesia ni ganito, ay connected kami sa United ganito, ay connected kami sa Bible ganito, Bible Church ganito, ay connected kami sa Hope ganito. Maraming ganyan. Pero hindi nila sinusuri ang kasulatan. Wala naman yan sa dami ng verse na kabisado mo eh. Pwede mo namang kabisaduhin later yan eh. Ang importante, yung application. Mga kapatid, tingnan nyo. Sabi niya dito, ang alipin daw ay hindi tumatagal sa pamilya. Ngunit ang anak ay forever. Ang nangyari, naggumamit siya ng logic na pamamagitan ng anak, no? Pwedeng palayain ang tao, kahit sinong tao, by using the logic in comparison with the slave and the free. Sabi nga niya sa verse 37, alam ko na kayo ay mga descendant ni Abraham, ni Lolo Abraham nyo, kayo yung mga supling ni Abraham, mga kadugo niya. Pero gusto nyo akong patayin eh. Kaya pala yung pagtuturo ko, walang power. Bilang Kristiyano, tanggapin nyo na yung ganung paraan. Minsan, you expect rejection. Ang nakakatawa pa nito, kung sino pa yung nagsasabing siya yung prophet, siya yung Kristiyano, hindi niya pinapractice yung katuruan. Kaya, pagdating sa deliverance sa ibang churches, yung pagpapalayas ng demonyo, binabalikan sila kasi may nakita ang demonyo na unconfessed sin, unrepented sin, and you practice sin at ayaw mong lumayo. Lalo na yung sin of pride. Pag pinagsasabihan ka, magpagamot ka, ayaw magpagamot, maraming ganyan mga kapatid. Matitigas ang ulo. So, application, sin of pride, sinabihan ka, magpagamot, hindi ka nagpagamot, talagang magkakasakit ka. Kasi ang doktor ministry din. Pero huwag namang ora-orada without discerning. Ora-orada magpa-opera. Nako, delikado po yan. Kaya ano sinabi ni Jesus Christ, bakit gusto niyo akong patayin? Dahil yung pagtuturo ko ay walang asenso sa inyo. Sinasabi ko ang mga bagay na nakita ko sa Ama. At ginagawa ko ang mga bagay na aking narinig sa Ama. Abay, sumagot sila. Pakinggan nyo to. Loyal sa tao, loyal sa reliyon ng Judaism, pero hindi loyal sa Diyos. Tingnan nyo, example nito. Chapter 8, verse 39. At sumagot sila kay Jesus, si Abraham ang aming ama. Ngunit sumagot naman si Jesus, kung kayo ay mga anak, kaapu-apuhan ni Abraham, dapat yung ginagawa ni Abraham, ginagawa nyo. Hindi nga eh. Ngunit, sabi niya dito sa verse 40, gusto nyong subukang patayin ako. Pero may isang tao na nagsabi ng katotohanan kung ano narinig niya mula sa Diyos. Hindi to ginawa ni Abraham. So, yung nainsulto sila dahil si Abraham daw hindi niya nagawa. Si Jesus Christ narinig niya mula sa Ama. Tapos sabi niya ito pa mabigat. Sometimes ang preaching, kahit hindi naman binabanggit yung pangalan mo, tatamaan ka. Hindi parinig. Kasi yung parinig, may pangalan pa nga minsan. Minsan obvious, nagpaparinig. Iba ang preaching, mga kapatid, sa teaching at saka hindi parinig. No? Sabi niya ganon, pakinggan nyo. You people are doing the deeds of your father. Then they said to Jesus,
We are not born as the result of immorality. We have one Father, God Himself. Ang lakas nila magsalita na sila ay anak ng Diyos, hindi sila anak ng pagkakasala. Tingnan niyo, ha? So, boastful, pride, self-righteous. Yun nga ang mali eh. Sila naniniwala sa history. Obviously, kadugo nila talaga si Abraham dahil ninuno nila si Abraham, lolo nila, great lolo nila. Kaya lang, ang hindi nila natumbok dahil sila ay mga kaupo-apuhan, kadugo ni Abraham, inimply nila isa lang ang ama nila, ang Diyos mismo. Ito naman ang self-check na ginawa ni Jesus Christ. Nakaramihan ng Kristiyano ayaw tanggapin. Sandali lang, inom tayo ng tubig. Sabi ni Jesus Christ, sa verse 42, kung ang Diyos ay ang inyong ama, dapat minahal nyo ko, inibig nyo ko. Dahil galing ako sa Diyos at ngayon nandito. Hindi ako dumating dito ng sarili kong galaw. Ngunit siya, ang ama, ang nagsugo sa akin. Sa ibang term, sugo, representative. Sa iba naman, pinadala ako. Sent me. Kaya sabi ni Jesus Christ sa verse 43, bakit hindi nyo maunawaan yung aking sinasabi? Bakit hindi nyo matanggap ang aking katuruan? Kasi nga, something new na insulto yung kaalaman nila. Yan ang problema sa ibang Kristiyano. They only listen to big churches, pero ang hindi nila alam minsan, ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung laki ng church. Ang tinitingnan ng Diyos, gaano ang motibo nung nangangaral. Gaano ka-humble yung nangangaral. Gaano ka babaan ng loob ng isang nangangaral, pakikipag-usap sa Diyos. Alam nyo, isa sa problema ng mga Kristiyano ngayon, kami-kami, tayo-tayo, sila-sila. Yun ang problema, hindi na nakapokus, tayong lahat sa Diyos. Tayong lahat kay Kristo Jesus. Ang nangyayari ng memenos, yan ang tinatawag na judgmental spirit, discrimination spirit. I bind it off in Jesus Christ's name. Kaya, hinahadlangan ng Diyos ang blessing. Sabi, ito mabigat tong verse 44. Mga kapatid, i-check natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay totoong Kristiyano? Ano bang motibo natin sa praise and worship? Ano bang motibo natin sa paglilingkod sa Diyos? Kailangan makita natin. Sabi ni Jesus Christ, ito self-examination. Kayo mga taong bayan, galing kayo sa inyong ama, ang dyablo. At ayaw niyong gawin, at inyong gustong gawin, ang ginagawa ng inyong ama. Siya ay mamamatay mula sa umpisa. At hindi niya tinatayuan ang katotohanan. Dahil walang katotohanan sa kanya. At tuwing siya'y nagsisinungaling, siya'y nagsasalita sa kanyang sariling anyo. Sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kung naaalala nyo, dito sa Genesis chapter 3, verse 5, yung sinabi ng demonyo nung ahas kay Eva, sapagkat alam ng Diyos na kung kayo'y kumain ng bunga, ang inyong mga mata ay mabubuksan at magiging katulad kayo ng Diyos na alam ang mabuti at masama. Di ba panloloko yun? Ganon din dito. Niloloko sila ng demonyo na akala nila porket ninuno nila si Abraham, sila rin ay Kristiyano. Mga kapatid, hindi porket nasa Baptist Church ka, full gospel, ay Kristiyano ka na. Dapat tingnan natin, good morning Renemia, mapapansin mo na ang Diyos, sabi nga ni Jesus,
kayong mga tao ay ang ama nyo ay ang dyablo at gusto nyong gawin kung anong ginagawa ng amahin nyo. Siya ay mamamatay mula sa simula pa lamang at hindi tinatayuan ang katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Tuwing siya ay magsisinungaling, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sarili dahil siya ay sinungaling at ama ng kasinungaling. Kaya sabi ni Jesus Christ, ngunit, verse 45, ngunit nagsasabi ako sa inyo ng katotohanan, hindi kayo naniniwala. So, maraming Kristiyano, mismo nagsasabing Kristiyano, nagsasamba yan. Faithful magsimba yan. Hindi ko sinabing masama yun. Pero yung sumasamba ka, hindi mo ninanamnam ang salita ng Diyos kasi for pleasure, entertainment. Minsan ang mga churches nagiging entertainment na lang Tapos hindi nila ninanamnam yung aral. Yung iba naman, kaya hindi nila ninanamnam kasi yung tinuturo, paulit-ulit na lang. Ayaw magsuri. No? Tapos, nag-e-expect ng blessing, nag-e-expect ng miracles, hindi nila makamtan. Because of pride, unrepentant spirit, unbelief, or doubtful spirit. Gulong-gulo, hindi niya alam kung anong priority niya. Dito si Jesus Christ, ang priority niya, truth. Kaya sabi niya dito, tingnan nyo, hinamon ni Jesus Christ, parang si Marcoleta, parang si Duterte. Sabi niya ganyan. No, sabi niya, who among you can prove me guilty of any sin? If I am telling you the truth, why don't you believe me? Sino sa inyo ang magpaparatang sa akin na ako ay nagkasala? Kung nagsasabi ako ng katotohanan, bakit hindi kayo naniniwala? Alam mo, sasagutin ko yan sa practical. Di ba, kung tanungin ka ni Jesus, sino sa inyo magsasabing ako ay nagkasala sa isang kasalanan? Sinasabi ko sa inyong katotohanan, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Di ba sabi ni Jesus Christ? Tingnan mo ang tao. May mga tao, pag sinabi mo hindi totoo, tuwan-tuwa. Pero pag nagsabi ka ng totoo, nagagalit. Narinig ko yung salitang yan sa isang katrabaho ko sa PLDT dati. Sabi niya gano'n, ang tao pagka kinakausap mo, nagsasabi ka ng hindi totoo, tuwan-tuwa. Pagka nagsalita ka ng hindi totoo, tuwan-tuwa. Pero pag nagsabi ka ng totoo, galit na galit. Bakit? Kasi yung totoo, kasiraan niya. Tapos yung hindi totoo, uto-uto. Mag-ingat po kayo sa mga taong nang uuto. Kaya ka inuuto para magkaroon siya ng pera o kaya basta may motibong hindi maganda. Mag-ingat po kayo dyan. Parang politiko yan. O ito ganyan. Politiko, ganyan Mga kapatid, huwag natin gayahin yung mga politiko. Sabi ni Jesus Christ, ito ang tip. Verse 47, the one who belongs to God listens and responds to God's words. You do not listen and respond because you do not belong to God. Ang galing ni Jesus Christ, mga kapatid, ang galing ng Word of God. Ito ay isang tip. Halimbawa, nag-share ka ng gospel. O kaya kakilala mo, halika tingnan natin yung Bible. At yung kakilala mo, minsan madalas pa mag-church yan. Minsan nga, sabi nila, mas madali daw turuan yung unbeliever kaysa isang so-called Christian. Kasi pag nire-rebuke mo, kino-correct mo, babanatan ka pa ng verse. Ito, didiretsuin ko kayo. Mas masunurin ang demonyo pag pinalayas mo kaysa sa isang tao. Dahil yung isang tao, dahil may free will, pwede ka i-reject niya. Minsan, they call themselves Christian. Marami akong kilala. Minsan, katulad ng isang beses, nag-video ko, nag-comment.
Hindi niya alam yung topic. Kailangan may repentant spirit. Ang hindi niya alam, na topic na natin yun sa ibang videos na ginawa ko. Makikita mo, no, biglang magbabat in, parang ngayon na lang napanood, just to impress. Number 2, para mangahoy. Oy, yung mga taong followers mo, aagawin ko. Tapos malalaman mo yung motibo, gusto lang mamera. Marami akong kilalang ganyan. Hindi ako naninira, sinasabi ko lang yung realidad. Maraming tao na ang balat nila, nakasuot sila ng tupa, sheep's clothing. Pero sa loob, mga ravening wolves. Ingat po tayo sa mga ganyang tao. No? Magaling manguto, magaling magsalita. Minsan ginagamit ang salita ng Diyos for their own advantage. Ang kalakal ng Diyos ay iba sa kalakal ng tao. Kung meron kang kalakal, ihiwalay mo sa kalakal ng Diyos. Never use the church as your business stepping stone. Well, maganda rin naman yun, nakakatulong, no? Pero wag yun ang pinakapakay. Kasi kung ganun ang pakay mo, you're not a Christian. You are a material girl. Yeah. You are a material boy. Yan. Parang yung kinanta ni Madonna. Huwag tayo material. No? Hindi masamang tumulong, hindi masamang magbigay. Kaya lang, ingat po tayo. Kung paano tayo magbigay, matuto rin tayong tumanggap. Bakit? Minsan, may isang tao nangailangan ng pamasahe. Tapos, may isang lingkod ng Diyos, nakita na walang-wala siya. Binigyan siya ng pamasahe. Ito naman, dahil may pride, ay hindi ko kailangan. Di natapos na yung worship service. Nakita nung pastor, naglalakad siya. Yung pastor, na lingkod ng Diyos, nakasakay ng tricycle. Alam niya na yung bahay ng bata, malayo. Tingnan mo yan, dahil nahihiya, hindi niya tinanggap yung pamasahe. Nung nakita ng pastor, sabi na at saka ng kanyang asawa, "Alika, sumakay ka rito, ipapahatid kita sa inyo. Sabay ka na sa amin." Sinabay, natid sa bahay. Binigyan siya ng baon. Sige, tuloy na kami. Nakita niyo? Pag minsan, makita niyo gano'n, huwag na natin pagalitan, tulungan niyo na lang. Pero patago. Huwag tayo tutulong ng open. Minsan nalimutan ko yan eh. Naging guilty ako kay Lord dyan. Pag tumulong ka secretly and you will receive a reward. Pero kung tutulong ka openly, baka nandun na yung reward mo, sikat ka na eh. Hindi na yung kawang gawa. Diba sa ibang churches, donated by, ang laki-laki, para kang nangangampanya. Huwag ganun. Pag nagbigay tayo secretly, mas maganda yung nagbibigay tayo ng secretly kaysa yung magbigay openly. Minsan napapahiya pa yung taong binibigyan. Maganda, secret message, PM. Yan, kung natutuwa ka, gusto mong bigyan, secretly. Huwag yung, "Oy, ako nagbigay sa iyo ng ganito." Huwag ganun. Buti sana kung ang purpose mo mag-glorify si Lord na may pagpapala. Ganun. Pero hindi rin tama. Mas maganda secretly. Kaya mas blessed. Kaya maraming tao na nasisira dahil sa pera. Minsan nasisira sa pride. No? Kaya dito, binigyan tayo ng tip. Ang taong nakikinig sa salita ng Diyos at binabalik, kumikilos, kung ano sabihin ng salita ng Diyos, ay sa Diyos. Pero kung ang tao narinig din niya yung salita ng Diyos, hindi naman nagre-respond, hindi sa Diyos yun. Bulag yun o kaya sa demonyo pa. Maraming ganyan eh. Matigas ang ulo, parang si Jonah, may kakayahan palang mangaral, ayaw. Umiwas, kinuha ulit ni Lord, binalik doon sa Lord. Ako ganyan eh, nung tinayo namin yung church, kasi independent ever since to eh. Kahit nung nasa Sagip Kalinga kami, ano pa rin eh, yung church na aking inassign ni Lord,
Talagang sa Amparo lang talaga yan. Hindi pa yan belong doon sa main church. Napakahirap pag ground zero. Kaya mga kapatid, kung sino ang mag-respond sa'yo, huwag mong pilitan, huwag mong gawin ng paraan, bayaan mo. Yon sa'yo. Kaya sabi niya, the one who belongs to God listens and responds to God's word. You don't listen and respond because you do not belong to God. Tingnan mo sinabi ni Jesus Christ doon sa mga Judean. Sumagot yung mga Judean, verse 48. The Judeans replied, aren't we correct in saying that you are a Samaritan and you are possessed by a demon? Maraming ganyan, judgmental. Di bali hatulang ka ng ganyan, basta ginagawa mo yung tama. Kaya sabi niya, aren't we correct that you have... Tingnan mo, sagot ni Jesus Christ. Sagutin nyo, pag mali. Jesus answered, I am not possessed by a demon, but I honor my Father. Yet you dishonor me. Lagi niyang binabantayan yung kanyang salita. Binabanggit niya ang Ama. But I honor my Father. Hinto ng hinga. Yet you dishonor me. Sumagot si Jesus, wala akong diwa ng demonyo. Ngunit pinaparangalan ko ang aking Ama, pero kayo, hindi niyo ako pinapangaralan. Tapos, sabi niya dito sa verse 51, sinasabi ko sa inyo ng buong katotohanan, ang sino man ang masunurin sa aking katuruan, hindi niya makikita ang kamatayan. Paano ba tayo naligtas? Di ba sa katuruan ng salita ng Diyos? Amen ba? Tayo, hindi lang kayo, hindi lang iba, lahat ng tao, pag nakinig sa salita ng Diyos, kahit mamatayan, mabubuhay ulit ang kaluluwa. Magkakaroon ng first batch ng resurrection. Ngayon, tingnan niyo ang response ng tao. Mas pinaniniwalaan pa nila ang tradisyon kaysa sa salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit ito ang topic? Pag meron kang tinatawag na spirit of religiousness, loyal ka sa samahan, hindi ka loyal sa salita ng Diyos. Paano? Kung gusto kang tawagin ng Lord para mangaral ng salita, pipigilan mo. Tapos sasabihin sa iyo ng pastor, hindi ka pwede. Pag ang pastor, ayaw kang palayain, sumasagot agad, padalos-dalos, mag-isip ka na, mag-pray ka na. Minsan, ibang pastor, hindi ko naman sinabi lahat, meron silang instruction mula sa Lord. Sometimes naman, nagkakamali din. So, anong the best? Talk to God in Jesus Christ's name. Para hindi ka kontra dun sa kalooban ng Diyos. Kasi may mga pastor naman talaga, kaya ayaw kang payagan. Kumbaga, hindi ka pahinog. Hindi ka pa pwede isabak. Meron namang iba, tagal mo na sa church, gusto ka nilang kontrolin. Niyon ba, nai-insecure? Yung iba, didiretsuin ko kahit pare. Because of pride. Baka masapawan ako nito. Maraming ganyan.
Huwag tayo matatakot ng isang tao ay umasenso sa gawain. Kasi gawain naman ng Diyos yan, hindi naman sa iyo yan. Kahit kami mga pastor, hindi kami may-ari ng church. Ang may-ari, si Lord. Who you? Diba? Who you? Yan ang naging sakit nitong mga taong masyadong religious. Sabi ng Judeans, sumagot ang mga Judean. Ngayon alam namin na ikaw ay sa demonyo. Ang aming, si Abraham at ang aming mga propeta ay namatay. Ngunit sasabihin mo ngayon, ang nakikinig sa iyong katuruan ay hindi makakaranas ng kamatayan. Oh. Tapos ito pa sinabi nila, verse 53, hindi ba mas dakila ka ba sa amahing Abraham namin na namatay? Who you? Yan. Ang mga propeta ay namatay din. Sino ba ano ba ang inaangkin mo sa bagay na ito? Pero tingnan nyo ang sagot ni Jesus, hindi direct pero punong-puno ng laman. Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay baliwala. Ang siyang nagluluwalhati sa akin ay ang aking Ama, na inyong tinatawag na inyong Diyos. Tingnan mo. So sabi niya, ang nagluluwalhati raw kay Jesus ay ang Ama, ang aking Ama, na sinasabi niyong inyong Diyos. Ito pa ang isang sign. Pag ikaw hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo kilala ang Diyos na sinasamba mo. Sabi niya sa verse 55, tingnan niyo yung tip. Ganyan din mangyayari sa atin, makaka-enkwentro kayo ng mga taong, kilala namin Diyos. Ang totoong pangalan niya, ganito, ganyan, magaling sa theology. Pero deep in the heart, hindi. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Ngunit hindi nyo siya kilala, pero kilala ko siya. Kung sabihin ko hindi ko siya kilala, matutulad ako sa inyong sinungaling. Ngunit kilala ko siya at sumusunod sa kanyang mga aral. Kaya importante po, kung talagang tayo ay Kristiyano, sumunod tayo sa aral ng Diyos. Ito mabigat sa sinabi ni Jesus Christ. Talagang si Kristo Jesus, meron tinatawag sa Ingles na pre-existent Christ. Ibig sabihin, si Jesus Christ, bago pa siya pinanganak bilang baby, bilang Jesus Christos sa Greek, sa Hebrew bilang Yehoshua, sinabi niya to, pakinggan niyo. Ang inyong amahin na si Abraham ay sobra-sobrang nagalak makita ang aking kaarawan. Nakita niya to at siya'y natuwa. Kita niyo? Kung basahin natin ibang Tagalog translation, baka sabihin niyo ako lang nag-translate nun eh. Verse 56. Ang inyong amang si Abraham ay nagalak at nakikita ang araw ko. Nakita niya ito at natuwa. Hindi ba? Ang ganda ng pagkatagalog. Oh. So, ibig sabihin, yung mga Hudyo o yung mga taga-Judea, nagulat. Tingnan nyo ang tanong nila. Ito ang pinaka-highlight verse. Then the Judeans replied, mga Hudyo, Judeans, you are not yet 50 years old. Have you seen Abraham? Ito ang tatapos ng diskusyon natin. Sinabi ng mga Hudyo, hindi ka pa. Tingnan nyo nag-reply sila kay Jesus Christ. Kasi nagalak daw si Abraham para makita yung kanyang kaarawan. Sabi nila, ito. Sumagot ang mga Hudyo at sinabi ng mga Judean, hindi ka pa 50 taon. Nakita mo na ba si Abraham? Verse 58. Tingnan niyo ang sagot niya.
Sumagot si Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoong totoo. Bago pa si Abraham, ako na. Makita nyo? So makita nyo, no? Pag talagang nagpe-pray tayo sa pangalan ni Jesus, very powerful talaga yan. Kaya ang ginawa nila, binato nila, tinry nilang batayin. Pero dahil hindi pa panahon ni Jesus, nakaiwas siya. Kasi kung panahon na yan, tuloy-tuloy niya hanggang krus. O kaya baka hindi na pa ako sa krus, patay na lang nila. Pero hindi niya ikalooban ng Ama. Mga kapatid, ito ang tanong ko. Tayo ba ay dahil nakadugtong tayo sa samahan, sa isang church? Dahil nakadugtong tayo sa isang pastor, kaya ka binibless? Dito, nahahumble ako ni Lord dito. Kailangan yung katuruan ni Jesus Christ ang sentro ng lahat ng bagay ng kilos natin. Nasusulat. Tama, maging faithful tayo sa ating pastor. Nandun na ako. Pero hindi lahat ng bagay, puro si pastor. Kailangan si Jesus Christ. Kasi kung pastor, para tayong nagtayo ng gobyerno. Para tayong mga politiko. Remember, the church was not made to control you. Kaya nga tinawag na discipline, hindi disiplina. Galing sa Greek word disipulo, meaning learning. Ano ba ang ating natutunan? Iba yung kaalaman sa natutunan. Ano ba, sa spelling pa lang magkaiba na. Ano ba ang natutunan mo sa katuruan ng Biblia? Kaya, mga kapatid, huwag kayong magagalit sa akin kung ang salita ng Diyos ay dapat nating unahin. Kaya ating awitin, teka, pipili muna ako ng magandang kanta, mga kapatid. Kasi baka sa iba sa inyo, walang healing sa bulsa, walang healing sa pangangatawan, walang healing sa relationships, though it is impossible to please anyone. Kaya ako, kung ako tatanungin nyo, umiwas na kayo sa mga taong toxic, wala kayong mapapala. Doon kayo sa taong totoo lang. Marami ngayon, kahit pastor, kuminsan, hindi ko naman sinasabing perfect ako o yung mga pastor, hindi naman. Pero hindi kami perfect. We are just imperfect instruments of God. Sana kayong mga taga-subaybay, remember that you are not also perfect. We cannot boast our accomplishments for God. Dapat ang bida si Lord. Pag kinuha mo yung credit niya sa Judgment Day, may reward ka rin. Akala ko ba ako sikat, sabi ni Jesus Christ. Gusto mo pala maging star for all season eh. Sasabihin mo, kami nasa taas, binabato nyo kami, kayong mga nasa baba. Tingnan nyo ang pananalita ng isang kayabangan. Ingat sa pananalita. Mga kapatid, tayo ay manalangin. Lord, salamat po sa eye-opening, yung diskurso ni Jesus Christ sa mga Judeans, sa mga Hudyo. Huwag naming gayahin ang self-righteousness. Huwag naming gayahin yung dahil kami ay nasa isang katuruan na tama, ay magmamalaki na kami. In Jesus Christ's name, Amen. Ngayon, kumanta tayo nito. Amen. I am the God that He left thee. I am the Lord, your healer. I sent my
second part of the song, we will say it back to Him because Jesus Christ made the way, the only way to the Father. He made it precise. He assured us. You are the God that healeth me. You are the Lord God, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. God will never forget your praise, your request, your urgent need. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Bye-bye. God bless.